A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 43 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga ay January 12, 2026 at ngayon ay pag-uusapan naman natin ano ang nagagawa ng galit sa ating mga buhay. And for today's devotion, ito ay pinamagatan natin The First Murderer. Again, for this whole year, ating tatalakayin lahat ng karakter sa Biblia. At ngayon nga ay noon nga ay natalakay na natin si God, Adam and Eve, at ngayon naman ay si Cain at Abel, ang kanilang mga anak. Now, for the concept by Pastor Russell, Cain, the first murderer. Cain's story reveals how unchecked sin in the hearts lead to devastating consequences. Though God warned him and invited him to rule over sin, Cain allowed anger, jealousy, and wounded pride to grow. His failure was not merely in action but in affection. His heart was misaligned with God. Cain's life teaches us that worship without repentance breeds resentment and anger unmanaged eventually produce destruction, not only towards others but towards oneself. And now para sa ating scripture reading, mababasa natin ito sa Genesis 4 verse 1 to 12. Ito nga ang sabi, at nakilala ng lalaki si Eva at kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasunod dito ay ipinanganak niya ang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa bunga ng mga lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay sa kanyang kawan, ang taba ng mga iyon at pinahalagahan iyon ng Panginoon. Si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Kaya't galit na galit si Cain at nagngingit-ngit ang kanyang muka. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngingit-ngit ang iyong muka? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nagnais nito, subalit kailangang madaig mo ito. At verse 8, ito na yung pagpatay kay Abel. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari ngang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. So, dito sa story na to, si Cain ang first murderer sa Bible at si Abel naman ang first victim. Now, para sa ating katuruan, ilan lamang ito na katuruan mula doon nga sa ating binasa. Number 1, Cain's anger escalates to the murder of Abel. So, itong galit ni Abel, hindi lang to isang beses, kundi maraming galit ito na nag-file up, nagtumpok-tumpok hanggang sa umabot nga doon sa pagpatay sa kanyang kapatid. Pero bakit nga ba nagalit si Cain? Again, in verse 4 and 5, mas pinahalagahan ng Diyos ang mga handog ni Abel kaysa kay Cain. Hindi dahil sa mayroong paborito ang Diyos, kundi sa genuinity o generosity ng pagbibigay. Si Abel kasi nagbigay siya ng mga panganay at matatabang tupa, samantalang si Cain ay naghandog lang. Hindi pa yun yung best sa kanyang mga ani. Sabi nga, 'di ba? Give your best to the Lord. Yung galit ni Cain ay nag-file up, ayun yung sabi ko kanina, o nagkaroon siya ng pagtatanim ng sama ng loob hanggang sa umabot ito sa pagpatay sa kanyang kapatid. Sabi nga sa New Testament, bago pa lumubog ang araw ay dapat nating maisaayos o maalis na yung mga galit sa puso natin. Dapat makipag-reconcile na tayo doon sa nakagalitan natin. Kasi yung galit na ito yung bumubulag sa atin para makita yung magagandang bagay o gawa ng kapwa natin. Palayain natin ang ating mga sarili sa pagkikimkim bago pa ito humantong sa hindi magandang desisyon. At pangalawa, Cain's problem is a problem of the heart. Hindi ito yung dahil naging pabor ang Diyos doon kay Abel, kundi may problema siya sa kanyang puso. Again, Cain and Abel, pareho naman silang naghandog. But well,
God is not looking doon sa offering, yung kaya nating ibigay, but on the posture of our heart, yung laman ng ating puso habang tayo'y nagbibigay sa Diyos. Ito yung attitude ng puso natin. Yung pagsamba natin sa Diyos, kung wala doon yung puso mo, kahit anong luhod, kahit gaano kahabang prayers, gaano karami yung offering na binibigay natin, God will not count them. Again, kung wala doon yung puso mo bilang pagsamba mo sa Kanya. At pangatlo, Cain status. Ano ba yung status ni Cain? A restless wandering on the earth. Ito nga yung sinabi doon sa Genesis verse 4:12. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay di na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa. Ayun, kumbaga nagkaroon ng curse din kay Cain. Magiging palaboy-laboy at pagala-gala dahil magiging unstable ang kanyang buhay. Now sa atin, sa panahon natin, restless wonder of the earth, sila yung mga taong walang kapahingahan. Dahil hindi pa nila nakikita yung purpose o yung meaning ng buhay. Sila yung taong just living the life. At sila rin yung mga taong gumagawa ng kasalanan at hindi nagsisisi. Si Cain, nalayo siya sa Diyos. Kumbaga, yung kanyang mga magulang ay pinalayas na sa Eden, Garden of Eden. Yung position ni Cain, yung status niya ay mas malayo pa doon sa ginawa ng Diyos. At now, dako naman tayo sa application. Paano ba natin ito maisasabuhay? Number 1, mind your own heart issue before before becoming angry. Bago tayo magalit, isipin muna natin ano yung kalagayan ng ating mga puso. Kasi itong puso natin ay parang bunker. Mahilig magtago ng mga emosyong hindi naman dapat kinikip. Tulad ng nakaramdam ka ng galit sa isang lugar, sa work man or sa school, hanggang sa pag-uwi ay yung galit na ilalabas mo pa doon sa pamilya mo, either sa kapatid, sa asawa, sa magulang. Kunting maling kilos lang ay ng pamilya mo, binubulyawan mo na o pinapagalitan mo na, galit na galit ka na. So, if it's you or nakakaranas ka nito ngayon, now check your heart. Bakit ba ako nagagalit? Tanungin natin yung sa ating mga sarili. Ano ba ang dahilan bakit ako nagagalit? Dahil ba talaga sa kanya yung galit ko ngayon? O dahil may problema sa puso ko? And kung nagagalit ka ngayon, surrender it to God. Tatanggapin niya ni Lord. Ayun yung gusto niyang ibigay mo sa Kanya. At aminin mo sa Kanya yon. Huwag mo nang itago pa dahil wala kang may tatago sa Diyos. At mag-repent ka bago pa yan maging idol sa puso mo. Don't let that to be a source of idolatry sa mga puso natin. Yung galit kasi pwede yang mas lang maging lamang sa Diyos. At pangalawa, minimize your anger by engaging in true worship. Ito yung pinakamagandang remedy natin kapag tayo nagagalit. Makinig tayo or maghanap tayo ng true worship. Kapag tunay kang sumasamba sa Diyos, yung galit hindi naman agad mawawala pero nami-minimize ito. And as times goes by or minsan nga ay maya-maya ay yung galit ay naglalaho rin dahil mapupuno ka ng pagpapatawad sa kapwa. Yung bakit may ganon? Because you are worshiping God who was forgiving you as well. So, kapag pinatawad ka ng Diyos, alam mo kung paano magpatawad. Alam mo hindi mo kailangan magtanim ng galit dahil yun nga, pinatawad ka na. Kung ikaw pinawalang sala ng Panginoong Hesus sa mga pagkakasala mo, bakit ikaw ay mag-iipon pa ng kasalanan ng iba sa'yo? At ikaw pinalaya na. So, don't let be yourself be slave again. At pangatlo naman, paano natin ito may sasabuhay? Manage your anger before it becomes a sinful act. Hindi naman natin maiwasang hindi magalit, but we can manage it. Huwag natin, porket naramdaman natin galit tayo, ay ilalabas na natin to. Maninigaw tayo, mananakit tayo. Pag nakaramdam tayo nito, ay let's pause. Alamin muna natin yung puso natin, ano yung kalagayan ng puso natin. Tama ba na maramdaman mo yun? At patawarin natin yung ating mga kapwa. Kung makaramdam ka ng galit sa kapwa ay patawarin mo na agad. Again, the true worshiper of Christ, madali lang sa kanila ang magpatawad. Dahil nga,
God forgiven you, and so you must do it as well. Do not let it become a sinful act. Huwag mong hayaan na magkaroon ka ng pagkakasala sa iyong mga ginagawa. Dahil, ayun nga, ayaw ng Diyos yun. Ayaw niyang ganun yung way natin para ilabas yung galit natin. Kung tunay kang nananampalataya sa Diyos, alam mo na yung kasalanan ay napakahirap, masakit pag medyo mahirap magpatawad, yes. Pero kung tunay ka nananampalataya sa Diyos, unti-unti magiging madali yun sa'yo. At ayun lamang po para sa ating devotion for today sa teaching and application. Now, nais ko lamang mag-iwan ng reflection na ating pagninilay-nilayan for today. Why is unresolved anger dangerous to both our worship and relationship? At bago tayo magtapos ay tayo muna'y magkaroon ng panalangin. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion na muli ay pinalalahanan niyo kami patungkol sa iyo, Panginoon. Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. At gayon din, Panginoon, kami nananalangin to help us seek if there's any wicked way in us, Lord God. Yung galit, yung jealousy, yung pride sa aming mga puso. Tulungan niyo kami na ito ay maalis sa aming mga sarili, Panginoon, at tulungan niyo yung puso namin na to have a good posture, Lord God, that aligned in you, Lord God, and help us, Lord God, to true worship you, not driven in our comparison or resentment, but with the faith and obedience, Lord God. Help us, Lord God, encourage us with your power of spirit, Lord God, and help us to guard our heart, not to fall into sin, Lord God. At ayun lamang po. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. At ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow, and I pray na sama-sama sana tayong lumago sa Panginoon. Have a nice day ahead, and God bless.